isip ko'y mangyayari sa'yo. Yes, teka. Yes, good evening po sa mga tagapakinig po ng Showbiz Watcher Radio Show. Patay muna natin ang ating, ang ating player. Nasaan ba yung player na? Wala. Sa unang minahal, Ano ba nangyari dito? Okay, teka lang po nalilito lang ako rito pag nawala at nawawala ka na nawawala yung player natin nawawala namin dito. Teka, wala natin at ba't nawala ang player? Baka mamaya makita ko rin siya. Aha, nasa labas ba yung player na? Okay, nakikinig pa rin po kayo dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Maraming salamat po kay Michael at napagbigyan tayo na maiyano tayo. Makita tayo na makapag-broadcast tayo. Kaya lang na walang ano po ang pick-up po. Kaya kami main-main. Teka lang po at yung visual natin pag nawala main view. Hindi ko po niya makita kung saan ang latest editor. Ayun, yung basahin. Habang may nagdidinig mo ba kayong kanta? Yes, papatayin din natin yan at nalilito ako. Ang dami natin pinipindot ngayon dito kaya medyo nagkakanda mali-mali tuloy ako ng paggalaw dahil matagal-tagal din akong hindi open playlist. Ay nako, nagkamali na naman tayo. Okay, so welcome po sa Showbiz Watcher Radio Show. Ito po si OG Cruz at syempre mamaya lang po ay may interview tayo rito ng one-on-one interview. Syempre yung R&B King, ang R&B singer natin na si JR, ang isa sa mga inaabangan natin para makausap first time dito sa Radyo Pilipino Amerika. Noong nakaraan si Chris Lawrence, di ba? Ang nakausap natin. And then next week, Wednesday, I think sa press con sa may bandang Los Angeles, California, sa Kusina Pilipina, doon gagawin ang press con. Siyempre, hindi ako mawawala rin sa press con na yun. I'm sure inaabangan na ako ni Chris Lawrence para makita. Kikita ko na si Chris Lawrence, yes. And also maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon sa akin. I-message nyo lang ako kung nakikinig po kayo sa akin para at least naman mabati ko pala kayo. And also, thank you very much kay Michael Luna Gonzalez again sa natin pag-connect sa atin dito sa Radyo Pilipino Amerika. Actually, tayo nito, remote broadcast tayo from Seattle. Yes. May kinokontak tayo kaninang isang singer kaso ang problema hindi kami magkatagpo. Siguro next time around na lang. Kasi sabi nga
may nagsabi sa akin na marami daw palang activities din dito sa Seattle. Pero dahil bago-bago pa lang ako, bagito pa lang ako rito sa Seattle, kaya medyo hindi ko pa alam ang kalakaran dito. Yes, and may tatawagan po tayo para sa ang daming Philippine Independence Day celebration na magaganap bukas. Isa na dyan sa National City. At ang kasabay din naman niya yung nasa Oceanside. And also, ano pa ba yun? Linggo naman, sa Balboa Park naman, Independence Day celebration din. Ang dami-dami ngayong Independence Day celebration. At bukas din sa may bandang Carson, meron ding Independence Day celebration. Ang mayor yata ng Carson, si Pilipino yata ang mayor. Kinukuha ko nga para makausap natin yung Filipino lawyer, o mayor pala ng Carson, para at least naman makausap natin at matanong natin kung anong mangyayari. Ang oras po natin 10:21 na, medyo na late tayo ng pasok, mauubusan na naman tayo ng oras neto. Ay nako, mabibigla na naman yung iba. So tawagan na natin yung yung isang interviewin natin para sa Independence Day celebration. Yes, kausapin na natin siya para at least ayan, tinatawagan na ho natin ang Independence Day celebration. Siya ang presidente dito ng Independence Day. Hello, Miss Bell. Hi, oo. Yes, live na live ka na rito sa Radyo Pilipino Amerika, Miss Bell. Live na live ka na. At medyo may kumakanta yata sa lugar nila. Hello, Ozzy. Yes, oo. Live na live ka na kayo sa Radyo Pilipino Amerika. Pakibate ang ating tagapakinig. Miss Bell? Hello, yeah, okay. What did you say? Anong sinabi mo? Yes, na kami, live na kayong nadidinig rito sa Radyo Pilipino Amerika. Naka-broadcast na tayo, Miss Bell. Pakibate ang ating mga tagapakinig dito sa San Diego, California, buong California, Pilipinas, at buong mundo. Ay, magandang gabi sa inyong lahat at sa Pilipinas. Magandang umaga naman. Ikinagagalak kong maging paumanhin mo ngayong gabi dito sa iyong magandang radyo na Radio show. Showbiz Watcher Radio Show. Yes. Oo. Miss Bell, may magaganap na Independence Day tomorrow. Saan ba ang magaganap ang Philippine Independence Day celebration tomorrow? Oo, bukas, bali, magaganap ito sa Oceanside Civic Center Plaza and Library. Located siya sa 330 North Coast Highway, Oceanside. Mula alas 12, 12 noon to 7:30 in the evening. 12 noon hanggang 7:30 in the evening. Oo, mahaba. Mahaba. Oo, kasi, kami, actually, mga bandang 6 o'clock ng gabi hanggang 7:30, may banda na magtutugtog and it's open to the public to dance. Para talaga siyang malaking party. It's like a big fiesta. Party. Alam niyo ho, yung nakaraang taon, naka-attend kami dyan sa celebration, di ba ho, sa Independence Day. Kasama ko si Dr. Tess at saka si Gabby Concepcion. Oo. Yeah, we're very lucky kasi na nandoon si Gabby Concepcion, pinagkaguluhan siya. Of course, pati si Dr. Tess Mauricio. And thank you sa'yo kasi kung hindi rin dahil sa'yo, ikaw ang naging tulay para mangyari yon. Yung Independence Day celebration sa Oceanside. Ano ho ba yung pangalan ng organization ninyo na siyang namamahala ng Ang
yung pangalan ng organisasyon namin ay Filipino-American Cultural Organization. Actually, 501c3 kami na organization. Tapos, ang mission nga namin is to promote and preserve the Filipino culture or yung cultural heritage namin. Pero also youth education at saka rin disaster relief ang aming platform. Oo. In fact, ang aming mga projects, we have scholarships na binibigay namin dito sa Amerika at nagbibigay rin kami ng scholarship sa Pilipinas. Sa University of the Philippines Integrated School. Actually, meron kaming 2 full scholars doon. And then, bukod din doon, nag-furnish kami ng Tagalog room doon kasi ang UPIS lumipat sa UP campus yan. So, naghanap sila ng sponsor. Nag-sponsor kami ng isang room na pinurnish namin yung mga kailangan nila. Alam mo na, yung mga desk, chairs, computer, ganyan. So, isa yun sa naging project. Pero, ang malaking project talaga rin namin na ano lang namin, nagkaroon ng turnover ceremony, itong February sa Tacloban. Kasi nag-build kami ng learning center, multipurpose hall learning center sa Barangay Calinapawan sa Tacloban. In fact, nagpunta ako mismo sa Tacloban para maano namin yun, dun sa turnover ceremony. Ang kapartner namin is Habitat with Humanity. Bali ilang taon na yung ang organization ninyo? Actually, ang organization namin is, you would say, magpo 40 years na next year. Oh! Ang tagal na pala niya. Oo, nung summer ng 1976, nagmi-meeting na yung mga, nag-umpisa sa Oceanside. Alam mo na yung mga asawa ng mga militar, nag-aan sila party-party. Tapos nung January 1977, na sila, na-charter na sila or na-register sila as an association. Oo. So, matagal na. And then we lumaki kami kasi alam ko na nag-umpisa yan, konti lang. At last, it's just a small group. Pero ngayon, ang aming member ay umaabot na sa 450. Ang dami na pala. Super dami na pala. Karaniwan ang nasa North County. Kaya, ang pangalan nito dati is Filipino-American Cultural Association of North San Diego County. Kaya lang ginawa na namin corporation, tapos ginawa 501c3, so naging Filipino-American Cultural Organization. Ganun pala ang istorya niya. Bali, then yung iba, sa neighboring cities like Carlsbad, Vista, San Marcos, pero ang karaniwang members kasi doon nag-umpisa to sa Oceanside. Kaya ang aming cultural, it's a 15th annual cultural celebration namin is sa Oceanside Civic Center, Plaza and Light. So, ibig sabihin, maraming Pilipino talaga sa Oceanside area? Oo, marami. Oo, din marami talaga ang mga Pilipino kasi malapit sa base, Karaniwan ang mga asawa ay nasa base, sa Camp Pendleton. Kaya diyan marami talagang mga Pilipino. Oo, maraming Pilipino diyan. So na namin, 15th year, ang nga namin is, ang aming theme is a look into the past, present, and beyond. So, i-highlight namin din yung mga past presidents, yung mga past beauty pageants, gano'n. Tapos kaya inimbitahan ko lahat kasi kahit para sa mga bata, may activities din. Doon sa library, sa patio ng library, meron silang all-day crafts for kids. Pagkatapos, alam mo, meron pa kaming darna. Merong magsusuot ng darna. Wow! Darna, di ba? Oo, yung isa sa mga runner-up namin sa Miss Phil-Am. And then, guest din namin may storytelling dyan. Yung isang mag-storytelling si Carol Cabrera. She's actually an author of a book ng Si Malakas at Si Maganda from New York. So she'll be there para mag-storytelling, book signing. And then meron din kaming actor na membro, si Jonathan Inerva, na isa rin mag-storytelling. So yun yung mga sa children. Pero syempre dun sa main plaza naman, ongoing, may 2 bata kami sa Filipino band, at saka meron ding American band naman. So, ang mga tao
pwedeng magsayaw, mag-sing along. So it's gonna be a happy celebration. Aside from cultural fashion show, we have our own cultural dance group na magpe-perform, at saka yung mga pageants namin, at saka yung youth group namin, mga magpe-perform. So it's gonna be, talagang puno-puno. From 12 noon to 7:30, walang tigil talaga ang mga events o kasayahan. Ngayon. Tapos marami rin vendors, syempre. Yan, na mabibili sila ng Filipino food, Philippine handicraft. Tapos, 35 vendors ngayon. Mas malaki kaysa last time. 35? Oo, may food truck pa ngayon. Kasi dati, last year, di ba, wala kami food truck. So ngayon may food truck kami. So it's gonna be a big celebration kasi nga 15th year na rin namin. Oo. Kaya sana makapunta ka, ha? Tomorrow. Oo, susubukan kong makapunta. Kung makakahabol pa. Pero ilan taon na kayong presidente, Miss Bell, dyan sa Hindi, actually 2 years. Ika-second year ko lang ngayon kasi ang isang term is 2 years. Yeah. Kaya, so last nyo na ngayon. Kumbaga, ito na yung last nyo. Ito na yung this year is gonna be my last year. I mean, my last, last term. My last. Oo. Kaya ito na yung pinakamalaking gagawin yung Independence Day celebration. It becomes bigger and bigger. Tapos sa December 11, imbitahan kita sa Sunday, naman namin, yung holiday ball namin sa Sheraton, Carlsbad. Holiday ball at saka may Diaz Award din kaming ginagawa. Wow. Alam mo, award din namin last year si Hilda Coronel. Oo. Saka si Dr. Tess Mauricio. We recognize the outstanding Filipino-Americans, in the community. Wow! So so ngayon, meron hindi ko palang alam ng line-up kasi nga medyo maaga pa, but usually sa September din na kami nag-umpisa ng line-up kung sino yung bibigyan naming award. Wow! Naku, sino kaya yung mga mabibigyan ng award dyan? Oo pa. Yeah, kailangan pumunta ka, but you have to be there. Sino kaya ang mabibigyan ng award? Alam ko nga may award ka, diba? Ano ba yung... Ay, may award ako, kaya lang sa Los Angeles gagawin yun. Bani, yung pagiging radio broadcaster ko, doon bibigyan ako ng award. Yeah. Wow, oo. Kaya kaya that's good. Miss Bell, anyayahan nyo na yung mga taga Oceanside o yung mga malapit sa Oceanside para sumali o makipag sumali sa Independence Day celebration tomorrow. Yeah, I would like to invite lahat sa mga taga Oceanside o yung mga taga malapit sa Oceanside, or kung nasa malayo kayo and you happen to be in Oceanside, bukas yan, from 12 noon, I said, to 7:30 p.m. ang 15th year ng Filipino Cultural Celebration. And then, as I said, marami kayong makikita dito kasi bukod sa may mga pageants din kami para sa mga bata at sa matatanda. Alam mo naman, ang mga Pilipina magaganda, right? At of course, meron kaming Nature's Film, very glamorous yun. And then meron din kaming programa para ang youth magsasayaw ng cultural dances, plus meron din silang parang Broadway. Pero tapos noon, meron din kaming cultural fashion show at saka cultural dances. So yan yung mga, and of course, sabi ko nga, meron live band na ang mga tao ay pwedeng magpansaya or mag-sing along. Para lang talagang very, party lang, parang it's a big party. So, iniimbitahan ko lahat na sana it makes a good gathering na makita nyo rin yung mga kababayan nyo, and it's also for all ages kasi kahit ang mga bata, pwede nilang isang ang mga anak nila, free lahat ang activities, ang crafts. Okay.
Yes. And I hope to see you. Thank you very much. Okay, thank you very much, Miss Bell. Opportunity to talk about our event. Maraming Okay, salamat. and good luck and more power to your event for tomorrow. Oo, yeah. And sa'yo rin, I hope that, you'll be more for your success and of course, more awards for you to get. Kailan kaya ako sa Oceanside? I'll talk to you later about Okay. that. Thank you very much, Miss Bell. Okay, bye-bye. Thank you, Ogie. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay, Thank you. Okay. yes, yan po si Miss Bell, ang isa sa mga presidente ng isang organization sa Oceanside na may magaganap na Independence Day celebration. Okay, syempre, huwag natin kalilimutan ang ating mga sponsor, ang M-Beauty ni Dr. Tess Mauricio na meron silang 4 branches dyan sa Miramar Branch, National City, Glendale, at sa kanilang pinakahuling branch o yung pinakabagong branch sa may Beverly Hills area. So, yan po. Diyan sa National City, malapit po yan sa Titas 1. Diyan lang po yan sa May E Plaza. Ang sumunod naman, yung Miramar branch nila. Ang ganda ng Miramar branch nila. And then, they have also in Glendale, sa may Los Angeles parte yan, malapit. And then, meron din ang Beverly Hills na malapit din sa Rancho Comaconga. Yes. Yan po ang M-Beauty by Dr. Tess. Siyempre, nandito rin ang American Legal Center. Oo. Pag may problema po kayo sa immigration, kaya bankruptcy, lahat po ng legal matters about immigration, o kaya gusto nyo may i-sponsoran kayo, o kaya gusto nyo may kukunin kayo, o even mag-a-apply kayo ng US citizenship, di ba? Iyan po ang American Legal Center sa pangunguna ng presidente ng Radyo Pilipino Amerika na walang iba kundi sa Attorney Erwin Bautista. Okay? Yan po. So, syempre, nandiyan din si Ate Lou Bautista, ang kanilang sa tax. And also, ang telephone number nila is 619-649-0069. Yan po ang American Legal Center. Okay? At syempre, yung sinusulatan ko ho, ang Philippine Mabuhay News. Diyan po ako nagsusulat sa ating mga entertainment news. Kapag wala ho akong maisulat, minsan nag-iisip na ako ng intriga para lang may maisulat ako. Ganun na lang nangyayari. Pero usually naman, very positive na intriga naman na hindi naman kailangan makasira tayo ng mga artista, di ba? Oo. Kung baga, sinasabi lang naman natin yung totoo. Ano ba yung sabihin ko na ito namang si Regine Velasquez sa lahat ng concert na inano niya, na ginawa na niya last week sa New Jersey, sa San Diego, sa LA, dadalawang damit lang ang ginamit niya, pare-pareho. Siguro naman nalalaban naman yun. Kaya okay lang yun. Okay, batiin muna natin ang ating mga nag-like sa atin sa Facebook na nakikinig ngayon sa atin. I'm sure nakikinig na sila sa atin. Si Lian Nail, si si Jean Mendoza, si Alvin Canon Cunanan. Hello, Alvin Canon. Siyempre, si Judy Damore Jason. Isa sa mga namamahala ng concert ng Original Music Only by JR. Punta naman tayo sa Radyo Pilipino Amerika para makita naman natin kung sino-sino yung mga nag-like sa atin sa
Facebook. Naalala ko tuloy si Baron Geisler. Oo, na talagang kumbaga naghahanda na si Baron sa kanyang laban. Oo. Abangan po yan sa Lunes. Kung makakausap po natin yung dalawa na maglalaban sa ring. Okay, ito pa rin ang mga nag-ano sa atin, nag-like, si Miss Telma, si Esperanza Telma Cornejo Paumboy. Maraming salamat po. Si Jackie Dayoha. Siyempre, ang original music only by JR and Chris Lawrence. Si Lucita Sarabia. Si Vanessa, nandyan din. Si Jeanette Espinida. Si Judy Damore, Jason. Si Martin Gumapelix. Hello, Martin Gumapelix. Tagal ko nang hindi ko nakikita si Martin Gumapelix. At syempre, yung kaibigan nating aktor na walang iba kundi si Harold Montano na nandito ngayon. Nandito pala sa Manila. Nasa Manila na si Harold Montano. Happy listening. Punta nga tayo sa Pinoy Entertainment Newsmaker. Parang nagkakagulo kaya ang mga Bilmanians at Noranians, nag-aaway kaya? Tingnan nga natin kung nag-aaway ang mga Bilmanians, Noranians dito sa page neto. After politics, talagang andyan na naman sila. At nagsisimula na naman ang bakbakan kung sino talaga ang superstar. Oo. Kaya lang ang problema nito, mukhang nasa nasa kaya yung parang nasaan na kaya yung poster ko dito sa Pinoy Entertainment? Puro Noranians ang nakikita ko rito. Puro mukha ni Nora Honor. Ano ba nangyari dito? Teka, wait a minute. Ayan si Ate B, nakikita ko na. Tinambakan talaga ng Nora B. Lumala na naman ang away-away na naman dito. Walang katapusan. After na matapos ang politika, ito, nag-ano na naman, puputukan na naman sila. Nasaan na ba yun? Nawala. Ay, nako. Alam ko ang nag-ano rin si Telma Cornejo yata. Tika, hanapin ko rito. Hindi ko na tuloy makita kung nasaan, nasa ilalim na kasi ito kaya hindi ko na anuhan Saan pa? Ito, Pinoy Entertainment. Ang daming mga nag-like dito sa atin sa Pinoy Entertainment Newsmaker. At least man lang nadidinig naman lang nila yung pangalan nila. Oo, ang ganda naman ang ganda na ng paggagawa ko ng ng poster ko. Si Rene Novisteros, si Celia Sabino Abuel. Nako, yung si Celia, walang ginawa niya kundi mag-picture. Si Luis Clark, si Rene Wario Novisteros, si Maria Lala Johnson, si Bobby Valencia Recario. Recario ba to? Raquel Alacapa, si Cynthia Del Rosario. Yeah, may tumatawag sa atin ngayon. Teka lang po at teka lang po, sino kaya yung tumatawag sa atin at alam nyo, binabati ko lang muna itong mga natin. Teka lang po yung tumatawag sa atin. Ang tumatawag si Kuya Eddie. Teka lang, Kuya Eddie. Oo. At magpapatugtog lang ako. Kuya Eddie, teka lang po. At magpapatugtog lang ako. Okay. Magpapatugtog lang po ako. May I go out muna ako. Huli na ang
is this true love of mine? I want you to be with me all the time. 'Cause I only live to love you. I can't live without you. Please forgive me. I'm sorry. Okay, balikan tayo sa Showbiz Watcher Radio Show. Tinatawagan natin si Kuya Eddie, tumatawag sa atin. Forgive me. No one is perfect and no one to find. Forget about Teka lang, Kuya Eddie, papatay ko lang yung player ko. Hindi ko napatay yung player ko. Yes, Kuya Eddie, napatawag kayo, Kuya Eddie? Yeah, hindi ko nadinig yung pangalan kong nag-like ako eh. Hindi. Kasi kalalike pa lang kaya hindi ko pa nakita Kaso nga binabati ko nga lahat ang mga nag-like sa atin sa Showbiz Watcher. Kuya Eddie. Yeah. Kamusta na, Kuya Eddie? Dating ako sabihin mo, bagong lolo. Nanganak yung aking anak kahapon. Nanganak, congratulations! Ang bagong lolo na si Lolo Kuya Eddie. Mayroon pa rin kuya, ha? Lolo Kuya Eddie. Lolo Eddie. Hindi ako tumanda. Hindi bale, ano ba pakiramdam ng talaga, na bagong lolo na, Kuya Eddie? Parang ang daming nagsasalita dyan, Kuya Eddie. Ako na pala yun? Kuya Eddie, Ikaw ba? Kuya Eddie, Merong event bukas sa Kimball Park. Last year, ikaw ang nasa dancing floor doon, nagbibigay ng mga award. Wala ka bukas. Wala ako bukas. Alam nyo namang nasa malayo ako ngayon. For the meantime, nandito ako sa Seattle. Kaya hindi ako makakapag sa inyo, makasali sa inyo. Alam niyo naman ako, pag sumali naman ako sa inyo, talagang sasali talaga ako. Kaso, this time, muna ako, wala muna ako sa Independence Day celebration natin. Andiyan ka naman, Kuya Eddie. Alam kong kayang-kaya mo yan. Hindi ko kaya yung boses mo. Iba yung dating ng boses mo. Hindi naman. Kuya Eddie, ano bang magaganap mo? Kumain na ako at Kuya Eddie, anong gagawin ba ng Radyo Pilipino Amerika bukas? Nung nakaraan, nagbigay tayo ng award kay Miss Janet Basco. Tapos nagumbita tayo ng isang singer para kumanta rin dun sa Mabuhay Festival. Ngayon, ano ba ang gagawin ng Radyo Pilipino Amerika sa Independence Day celebration? Ang napuntang assignment sa akin, mag-broadcast ng live. Mag-broadcast ng live. Yeah, kaya mag-set up ako doon bukas. Ngayon, kung sino yung gagawin na katulad nung ginawa mo last time, I don't think is ka na, meron tayong gano'n. Wala akong nabibili. Hello? Kuya Eddie? Hello. Yes. Yeah. Didinig pa rin namin kayo. So, magbo-broadcast kayo. Anong oras kayo magbo-broadcast doon? Magsisimula mag-broadcast? Set up na ako ng alas 8, magkakaroon ng Santa Cruz ng alas 9, and hanggang alas 4 yun, continuous. Tapos, magkakaroon ng iba-ibang DJ na may time slot sila. Kung bigla kang darating, hindi meron kang time slot na Kung malapit lang dyan, darating talaga ako. Kaso malayo-layo. Ang katabi niyan, ang katumbas niya, ticket sa airlines. Medyo mahal yon. Hindi ko alam na sa Seattle ka. Kakala ko nasa San Francisco ka lang. Nandito ako sa Seattle for the meantime. Yeah. Well, let us know kung kailangan malik mo dito at, marami tayong gagawin ni Ganga na projects at
iba rin yung dating ng boses mo eh, no? Kaya, let us know kung kailan ka babalik. Yeah, oo. So, ang ngayahan mo ulit ang ating mga listeners ng Radyo Pilipino Amerika para sa pagpunta mo, celebrate ng Independence Day for tomorrow, Kuya Eddie. Yeah, okay. So mga listeners, mga nakikinig dyan, lalo na sa mga taga San Diego, punta kayo sa Kimball Park, National City, at naroon ang booth ng Radyo Pilipino Amerika. At get, this opportunity para ma-meet nyo naman yung mga paborito nyong DJ na nadidinig nyo sa Radyo Pilipino Amerika. Sayang wala si OG. Siya daw. Pero naroon siyempre, yours truly, naroon si Sky DJ, naroon si Ronnie, naroon si Ate Kelly, si Osisero, si DJ Becky. Mga paborito nyo na, you're enjoying their show, doon sila bukas. Oo, kaya kung gusto niyo makita yung mga broadcaster ng Radyo Pilipino Amerika, pagkakataon niyo na makita sila sa Mabuhay Festival for tomorrow. Exactly. At mayroon mga t-shirts na giveaway, may mga books and hindi ko lang may promise yung pansit sa kalumpia at raturon. May bayad yata yun eh. Pero maraming mga iba-ibang tindahan ng mga pagkain. Hindi naman mahal maningil yung mga yun. Kaya, come on down and join us ang Radyo Pilipino Amerika. Mas kinawa si Josie Ron. Oo. Ano naman kami. At, we will try to make your stay yes, oo. Si Kuya Eddie, pag siyang humawak talaga niyan, talagang successful ang project. Thank you. Coming from you, thank you. Yes, kaya... I don't want to take too much of your time, alam ko meron kong gagawin interview. Bumati lang ako, pinagbigyan alam ko na lolo na si Kuya Eddie, lolo Kuya Eddie. A very beautiful girl, yun lang. Yes. 18 years old. From now, baka buhay pa tayo. Oo, ano pa naman alam ko, mabubuhay ka na hanggang more than 100 years. Thank you. Okay. I'm going to let you go. I'm listening. Nakikinig ako. Nakikinig ka. Maraming salamat, Kuya Eddie. Yes, bye-bye. Yan po si... bye-bye. Yes, yan po si Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Eddie, na napapakinggan nyo rin sa Radyo Pilipino Amerika. Kaya lang nagsasalita pa si Kuya Eddie. Teka lang. Asan ba itong ko? Okay, pinatay ko na yung telepono dahil nadidinig pa rin yung sound. Kung ano yung nadidinig, hindi ko alam kung ano. Hinahanap ko rito yung i-interviewin natin ngayon. I'm sure inaantay na ako. Teka, pero meron pa akong gustong tawagan eh. Teka lang. Tatawagan ko lang kung nandito siya. Wait a minute. Oo, may tatawagan lang ho tayo. Gusto ko rin makausap to. Para at least naman maganda, fair. So, huwag niyong kalimutan ang Mabuhay Festival for tomorrow sa National City na kung saan siyempre makikilahok o makiki-cooperate ang Radyo Pilipino America Broadcasters sa anumang Independence Day celebration na magaganap bukas sa Kimball Park. Yes. Siyempre, ang namamahala dyan walang iba kundi si Kuya Eddie para mabigyan kayo ng ng kasiyahan at makita ninyo ang Radyo Pilipino America Broadcaster. Kaya lang hindi po ako kasali dahil nandito po ako sa Seattle. For the meantime lang naman yan. Pero sa mga susunod na baka nandyan na ako, di ba? Yes, mukhang wala. Teka lang, tawagan natin siya dito sa telepono ko. Medyo, ano bang number? May tinatawagan lang ho ako para bago magsimula ang interview natin sa mga artista, gusto ko munang makausap
dito. Para fair ang labanan. Hello po sa mga nakikinig sa Radyo Pilipino Amerika via Showbiz Watcher. Hello! Hello? Hello? Hello, Miss Ditas. Live ka rito sa Radyo Pilipino Amerika. Pakibate ang ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Mr. Audrey, nasan ka? Nandito ako ngayon. Nagre-remote broadcast ako sa Seattle. Oh my God. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo. Miss Ditas, tinawagan ko kayo dahil bukas na ang Mabuhay Festival. I know, exciting po. Bukas na po ang Mabuhay Festival. Sabado, June 11, anibersaryo po ng ating Philippine Independence para sa linggo. So, nagse-celebrate po tayo tomorrow para sa ating 118th Philippine Independence, Celebration of Philippine Independence Day. At, celebrate na rin po natin ang ating kultura, ang ating language, ang ating pong diversity na mga Pilipino. Miss Ditas, anong oras ba magsisimula ang celebration? Officially, ang official kick-off po ng program is at 10 o'clock. Pero alam mo, Oji, binibisita po tayo ngayon ng Birhen ng Lady of Rosary of Manaoag. So, ang 8:30 po ng umaga, meron po tayong recitation of the Rosary and procession. Alam niyo po, marami po palang mga devotees ang ating Birhen ng Manaoag dito sa San Diego. Yung pong mga nakikinig na mga taga rito po sa San Diego, binibisita po tayo ng ating Lady of Manaoag. So, kung gusto niyo pong umattend ng procession at mag-stay ng Rosary, 8:30 po ng umaga, dito po sa Kimball Park sa National City. Tapos, mag-i-start po ang official celebration ng 10 o'clock. Ayun po yung opening ceremonies. Andito po yung ating mga public officials at ating mga community leaders para po umpisahan yung program for the day. Meron bang singing contest dyan na mangyayari, Miss Ditas? Meron ulit yung ating Mabuhay Singing Star Contest. Meron po tayong bagong contest ng Little Miss Mabuhay pageant. Yung pong ating, of course, ang ating Filipino-American Sailor of the Year. Ang ating pong ating mga bayani sa ating community, ating po silang pararangalan. Bukas, magpe-perform po ng cultural presentation ang Samahan Filipino-American Performing Arts. Lahat po ng mga cultural dances from Luzon, Visayas, and Mindanao, they're gonna do a repertoire of cultural dances. Yes. Aba, maganda yan. Kasama rin po natin, maganda po, very exciting tomorrow. Meron po tayong para sa mga kabataan naman po, meron po tayong tinatawag na Kalesa Stage na lahat po ng mga entertainers nandoon. Kasama po natin si Alesia Morales bukas. Tutulong po siyang mag-MC ng ating programa at saka bibisitahin rin po tayo ni Miss Catrice Trinidad at rin po ay magpe-perform tomorrow sa Mabuhay Festival. Meron din bang fashion show na mangyayari dyan? Yung pong ating mga malilinggit na mga miss, meron pong mga konting fashion show sa kanilang pageant. So, meron pong si Meliha Montenegro ng Meliha Talent Development Center ang magpa-facilitate ng Little Miss Mabuhay, which included a mini fashion show for the little ones po. Kasi kailangan natin turuan yung ating mga kabataan ng maging confident. I see. Baga, hanggang anong oras matatapos ang Mabuhay Festival, Miss Ditas? OJ, hanggang alas 4 tayo ng hapon. So, marami po tayong activities for the whole day. Marami po talagang inihanda ang committee para sa ating celebration tomorrow.
Puro po tayo mga local talent. We honor our local talent. Mga Filipino-Americans po, ang mga kabataan hanggang po sa ating mga seniors. Actually, ang seniors po ng Bay Terrace Filipino-American seniors, magpe-present po sila ng Santa Cruzan. Aba, may Santa Cruzan pa pala. Aba, talaga naman. Opo. Oo. Talaga po punong-puno ng activities tomorrow. Marami po tayong mga premyo, ating mga marami po tayong halos 100 po ang mga participants na exhibitors at saka vendors. So marami pong mga products and services na mga giveaway at saka mga information po tungkol sa naturalization, mga naghahanap po ng mga trabaho. Meron po tayong job finding zone, meron po tayong health and wellness zone. Marami pong mga activities talaga para bukas. So si Mayor pupunta rin dyan, I'm sure. Hindi po nawawala si Mayor sa National City, of course, pero kasama rin po natin ang ating Congressman Juan Vargas, ang ating pong Senator si Ben Hueso, at ang ating pong Assembly Member si Lorena Gonzales, at of course ang katulong po natin palagi na nag-umpisa nitong ating Mabuhay Festival, ang Supervisor Greg Cax po. Of course, nandito rin. Nandiyan din. Kasali rin po ang ating mayor ng City of National City, ang ating pong vice mayor si Jerry Cano, at ang mga council members din po ng National City dahil suportado din po naman nila ang ating celebration tomorrow. Wow, oo. Okay, last few words, Miss Ditas, pakianyayahan na ang mga kaibigan natin dyan sa San Diego para umatin saan ba magaganap yan? Maraming salamat po sa inyong pagbisita, Oji. Thank you so much sa pagtangkilik. Mabuhay rin po ang Radyo Filipino America. Yes. Sila po ay mag-live streaming tomorrow. Yes. Sa mismong Kimball Park po. Bukas po ang ating celebration ng Mabuhay Festival. Mag-uumpisa po tayo ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Dito po sa Kimball Park sa National City, corner of 12th and D Avenue, dito po sa ating dito po sa San Diego. Yung pong mga ating mga neighboring cities, ating po mga kapwa Pilipino, mga kababayan, andito po. Ito lang po ang celebration ng Mabuhay ng Philippine Independence dito lang po sa Mabuhay Festival. Marami po tayong pasasalamatan ang ating mga sponsor, ang County po of San Diego, Paradise Valley po Hospital. Talaga pong mga tulong po ng mga community, ang working committee po ng Mabuhay Festival. Napaka-committed po nila. Ako po'y saludo sa kanila at ako po'y talaga nagpapasalamat sa lahat ng mga tulong po na ginawa nila para po sa ating event tomorrow. And I'm only praying for success po, another successful event, Oji. Okay. Thank you very much, Miss Ditas Yamani, sa sa information na binigay mo sa amin para sa Philippine Independence Day for tomorrow sa Kimball Park. Maraming salamat, Oji, at kita-kita-kit po tayo. Yes. Salamat okay, po. Bye-bye, Miss Ditas. Bye-bye. Yes. So, ibig sabihin, nakadalawa na tayo ng Independence Day na mangyayari bukas. Sabay po yan sa may bandang Oceanside at ito naman sa may bandang National City. Kung saan kayo malapit, doon na kayo. Kasi Oceanside malayo sa National City. Siyempre, kung talaga National City ka, dito ka sa National City. Oo, ganun na mangyayari. Okay. Nandito na si JR. Hello, JR. Hi, Ogie. Yes, pakibati naman ang ating mga listeners ng Radyo Pilipino Amerika sa mga nakikinig ngayon.
Hey, what's up, Radyo Filipino America? Kumusta? It's me, JR. Just want to say thanks for listening. What's up, everybody? Yes, JR. Lalo pa, We're on live now? we're live. Bigla kang tumawag habang nagsasalita. Wow. Okay, Oo. Sakto. Sakto katatapos ko nang ma-interview kasi bukas may mga Philippine Independence Day celebration. Nandiyan ka na, JR. Matapos na makausap ko siya, ikaw na ang pumasok, JR. So, ano bang mangyayari dun sa ano yun? Original music only. Oo, original music It's our concert only. Tour. Mm-mm. US tour. Oo. Yes. Dito kami sa San Diego, sa Chula Vista, sa Rancho Del Rey, June 17th. And kasama ko dyan si Chris Lawrence and si Mika Javier, si Robin Rivera, si Q York, there's Miss Jing and DJ Poblete. Marami kami. It's gonna be a very, very cool show. So, sana makapunta kayong lahat. Everyone can get tickets on jarsmusic.com. That's JAYRS music.com. By the way, JR, hindi lang tayo sa San Diego nadidinig din tayo sa buong Amerika. Oy, okay yun That's perfect because we won't only be in San Diego, we'll also be in Los Angeles, we'll be in San Francisco, in Las Vegas, in New York, and San Diego. Kaya if you want tickets, just go to my website. It's jarsmusic.com, JAYRS music.com. Yun. Kailan ang dating nyo rito sa Amerika? Where are you coming here in America, JR? We'll be there sa 15 na. Sa 15. That will be on Wednesday ba yun? Wednesday? I think so, yeah. Wednesday. Yeah, yes. Na At pagdating niya yata, there will be a press con doon sa Los Angeles, California. Yes, that's right. May press con kami. And then after that press con, we're gonna go straight to San Diego now because we have to get ready for the show. Oo, doon sa yung press ko ninyo magaganap sa Pilipina Kusina Restaurant. I think lunchtime yata yun. Yes, that's right. Hindi, alam mo Oo, alam ko pupunta ka ba sa show? Of course, pupunta ako sa show para makita ko kayo. Pero dito na ako sa bandang Los Angeles, sa may San Diego ko siguro pupunta. Yun, okay yun. Sana maghagot ka ng maraming tao. Nako, hindi lahat ng Pilipino sa San Diego nandun sa show. I'm sure pupunuin kayo ng tao roon, JR. Kaya walang problema, I'm sure. Pinagkakaguluhan ng ticket ninyo ngayon sa San Diego, California. Maganda yung sa ticket kasi kung bumili ng VIP ticket, syempre, mas malapit sa stage. Pero ang maganda doon, may kasamang CDs from the artists. Yes. Tapos, after the show, pwede nila get an autograph on the CD after the show for the VIP ticket holders. Yes. How many tickets? How many CDs ang makukuha nila? Well, you'll get one from JR, me, from Chris Lawrence, one from Mika Javier, one from Q York, and one from Robin Rivera, and one from DJ Poblete. So, after ba ng concert ninyo sa San Diego, that will be your first concert here in America, meron bang meet and greet after that show sa San Diego? Yes, right after the San Diego show, we'll just take a few minutes to freshen up, tapos we'll do a meet and greet on the stage mismo. So yung mga nakabili ng ng 5 CDs ninyo, pipirmahan nyo isa-isa yung gano'n, parang something like that? Pipirmahan namin yun. At kung yung mga tao din na bumili ng album at the venue, they'll be able to join the meet and greet after the show as well. Nice. So maganda yun, we'll get to meet everyone face to face, take pictures and sign autographs, mga ganun. Si Chris Lawrence, mapait din yun. Si Mika Javier, lahat sila mapait. So very personable. It's gonna be a nice time. Totoo ba na 20 songs ang kakantahin mo rito, JR? May nag-text sa akin dito. How true? 20 songs. Actually, the whole concert is gonna consist of like 30 to 40 songs. So, ano yan, sulit na sulit talaga.
Yes. And Matagal yan. It's gonna be like a 2-hour concert. balita ko meron daw sing and dance na mangyayari yata sa concert. Pati yung mga audience sasayaw yata. How true is this? Oo naman. Basta concert namin nito. Basta nasa stage ako. Siyempre gustong-gusto kong sumasayaw ang aking crowd. Kaya siyempre may dance along and sing along portion yan habang nagpa-perform ako. Wow. For sure yan. Nako. Yeah. Di ang saya nun. Riot Gusto ko. yun. Yung energy ng crowd, di ba, pag nandun sa stage, pag nandun sila, ang galing, mas gusto ko yung pag masaya sila, pag they're on their feet, they're dancing, mas gusto ko yun for sure. Wow, oo, kaya abangan nyo yan. Oo. Kumbaga, ano ba, JR, bababa ka ba ng stage at makikisayaw sa mga audience doon? Of course, yun ang lagi kong ginagawa. Ginagawa mo talaga? Personal, Yeah. up close and personal. Oo, ginagawa ko talaga yun. So, to everyone that buys tickets, please expect that. Kasi, lagi namin ginagawa yun. We like, shaking the hands of all the people and the fans in the crowd all the time. Nako, mga tagapakinig, listeners ng Radyo Pilipino Amerika, hindi lahat ng singers ganyan Yung ibang singer nandun lang sa stage talaga, hindi na bumababa yun. Pero ito si JR, bababa talaga siya at baka umikot pa siya rin sa lugar ng Rancho Del Rey Middle School habang makikipagsayaw sa inyo. Riot yun, hindi ba? Tama. Masaya yan. So I hope to see everybody at the show, Rancho Del Rey. That's June 17th in San Diego, Chula Vista, with Chris Lawrence and me, JR, Mika Javier, Robin Rivera, Q York, DJ Poblete, Miss Ching. Marami kaming artists. We're gonna make your night such a wonderful and you're gonna be entertained the whole night. Promise you. May nag-text naman dito, taga LA. Kailan naman daw sila sa LA? LA, we will be going to LA the day after San Diego, so we'll be there June 18th. Saan naman magaganap? Anong venue naman sa Los Angeles, California? Sa Los Angeles naman, June 18th, will be at Burbank Colony Theater. Yeah, and once again, if you want to get tickets, just go to my website. It's jayrsmusic.com, JAYRSmusic.com. After ng LA, anong susunod na state? After LA, we will be going to San Francisco, June 24th. We'll be at Ichiban. Tapos June 25, we'll be in New York, sa Sheraton LaGuardia in Flushing. And July 2nd, we'll be in Las Vegas at the Silverton Hotel. Yes. May nagtatanong dito, JR, sino ba daw ang bago mong love life? Bagong love life? Well, actually, hindi masyadong bago na kasi it's been more than 3 years na. 3 years na. Kami ni Mika Javier. Si Mika Javier. Yes, actually kasama siya sa tour. Oo. So, makikita sila ng audience din. Makikita siya ng audience. Alam mo, JR, pumunta ka na dati rito sa San Diego, kung natatandaan mo, yung sa Mabuhay Festival. Independence Day celebration. Yeah, that was years ago. Yes. Tagal na nun. Oo. Nandun ako ng time na yon. Nakunan ko pa nga ng video yon. Yung dala kayo ng GMA. Oo. Ang saya nun. I remember that. Sino bang kasama mo roon? Sa sino ba kasama ka nun? Yung beauty queen ang kasama mo roon eh. Nalimutan ko pangalan nun eh. Beauty queen. Hindi mo na maalala, JR. Ayun. I remember that. Ang saya ng crowd. Sana ganun lang yung crowd pagdating namin sa Yes, 17. oo. Talagang sumasayaw, singing along and everything. Yes. Ang tao nun eh. Oo, at saka ano lang naman nung kinanta mo yata isa lang, di ba? So, dito, marami, sa concert nito, mas marami kang makakantahin. Doon, kumbaga, sulit na sulit. Oo, sulit na sulit doon hindi pwedeng marami dahil, lang kasi, maraming magpe-perform pa rin sa Mabuhay Festival. Kaya, this time, ito, concert ninyo, nakaano kayo rito, nakasalang. At the same time, mamimit pa kayo at mapipirmahan yung CD ninyo, di ba?
Yeah. And sa Mabuhay Right. Festival, umalis ka nga kagad kayo di ba? Biglaan kagad, alis din kagad kayo. Hindi kayo masyado na anuhan ng mga tao. At least dito, di ba? Makikita nyo pa, baka mamaya ilang picture pa o selfie pa ang magaganap sa inyo niyan, di ba? Yun ang gusto namin gawin. We want to meet the fans. Yes. Each and every one of them. Talagang mag-selfie, di ba? We want to talk to them and just meet them talaga. May nagtatanong dito, magkakaroon ba, do you have any duet ni Chris Lawrence? Meron kaming duet. It's actually, we have the song called You're the One. It's on my new album, Elevated. We're gonna be performing that together. It's a really nice song actually. Kasama dun si AJ Raphael and Chris Lawrence and I. But si AJ Raphael medyo busy, so I'm not sure if he's gonna join the tour. But sana makasama siya sa San Diego and LA shows para ma-perform namin yung song namin. Magandang song yan. We wrote it together and so many people love it on YouTube. Ang daming mga views na on YouTube. And ang daming nag-request na gawin namin isang song. So ginawa namin. We made it, we recorded a studio version. Tapos nilagay ko sa bagong album ko, Elevated. It's really nice. I hope all the listeners can check it out and you can listen to it. It's called You're the One. Okay. May nagtanong dito, dati daw taga GMA ka, ngayon ano ka na, ABS-CBN. Ano daw nangyari? Well, nangyari doon is I was with GMA for a decade, 10 years. 10 My contract was 10 years with GMA. And after that, naging free agent ako. So, syempre, when I become a free agent, I'm open to more opportunities and more avenues. New companies. Yes, diba? So, I decided, for a change naman, after 10 years, I want to try the different network naman. Just to experience it, So, at least, mabait naman ng ABS. Pinayagan naman ako to have a chance and do shows there. And now I'm there. Now I'm a regular sa ASAP. And also, I have a show called We Love OPM na mentor ako. So yun, it's really fun and I'm really appreciative of the opportunity. So, ibig sabihin kumbaga, nothing is permanent in this world, di ba? Kumbaga, hindi pwedeng nasa isang lugar ka lang. Siyempre, kailangan mo rin i-try yung mga ibang lugar, di ba? Kumbaga, maraming avenues. Tama. You gotta be open to everything. Yeah, open to everything. Kasi unang-una, hindi naman ibig sabihin na doon ka lang, doon na lang, di ba? Siyempre, may time na magbabago rin. Kasi ganyan talaga ang mundo kahit naman sa isang pangkaraniwan na tao, hindi ibig sabihin sa isang company ka lang magtatrabaho hanggang sa tumanda ka na, nandun ka na. Siyempre, may chances are, pwede kang lumipat ng ibang ng ibang company din, di ba? Ganun lang naman yan. Constantly changing and evolving. Di ba? Buhay hindi lang diretsong isang linya lang. Laging nag-change. Ngayong kapamilya ka na, ano bang mga pagbabagong nangyari? JR or TFC, ano ba nangyari na sa career mo, JR? Ngayon, nung nag-Your Face Sounds Familiar ko, medyo natuwa ang mga tao sa mga impersonations ko. So, from that, nag-gold ang aking album, Elevated, which you can find on Spotify or iTunes. You can download the album there and check it out. Pero, malaki yung audience ng TFC. It's worldwide, So, because of that, the exposure is really good and my album was able to be certified gold. Kaya lang, di ba, ang very top ang competition inside the ABS-CBN. Hindi mo ba nararamdaman na masyadong mahigpit ng labanan dyan? Sa ABS-CBN? Very tough. Very tough, most definitely. It's very pressuring, siyempre, pero medyo matagal na ako sa industriya, so I kind of have my little secrets of how to stay successful. So yun, I just keep doing what I do best, which is making music.
And because of that, I think I'm able to stay relevant through my music. Kaya kahit na may competition, at least nandun pa rin ako na maingay pa rin. May nag-text dito, sino-sino ba ang mga friendship mo sa mga senior? Sino ba yung mga close mo, kabarkada mo? Mga close ko, sila Stevie Wonder, si Brian McKnight, sino pa ba? Mga close ko si Kenny Rogers. Wow! Michael Jackson. Si Michael Jackson. Si Prince. Hindi malaking bagay lang. Okay lang. But seriously, close ko yun, si Chris Lawrence. Si Chris Lawrence, a lot of people don't know, pero we've been living in the same house for more than 10 years na sa Pilipinas. Ganon? Parang, ako nag-encourage sa kanya lumipat dito sa Pilipinas kasi we went to high school together. I see. Sa Panorama City, sa LA. So, nauna ako sa Pilipinas, medyo nag-start ako ng career dito. Tapos, nalaman ko, as a singer, kaya pala naman dito, maging successful. So, in-encourage ko si Chris Lawrence pumunta sa Pilipinas. Yun. Lumipat siya, and then he won Star in a Million. And ever since then, his career has been blossoming. So, we've stayed good friends throughout the years, and we're still friends, kaya we're doing the tour. But, si Billy Crawford is also a good friend of ours. And, not many people in showbiz, pero In Your Face sounds familiar. We're really good friends. Sina Nyoy, sina Carla, and Jolina, sina Melay, diba? Sina EA and Maxine. But si Kyla, she's also a good friend of mine sa showbiz, and Karil. Yun, only a couple handful of people lang. Sino yung mga kaibigan mo sa showbiz? Marami, syempre. Aside from JR. Chris Lawrence, nandiyan pa, di ba? Chris Lawrence. Kakausap ko lang kay Chris Lawrence last Wednesday. Siya naman ang na-interview ko. Oh, nice. Yeah, kaya sumunod naman. Nag-interview pala kayo, ha? Oo, talagang syempre tinutulungan natin kayo para at least may promote natin yung mga shows ninyo rito, lalo na rito sa San Diego, kung saan nandito ang Radyo Pilipino Amerika. Thank you sa support. We really appreciate it. Yes, oo. Once again, to all the listeners sana makakuha kayo ng tickets to our original music-only concert tour in the US. We're going to San Diego, Los Angeles, New York, San Francisco, and Las Vegas. Ako, JR, Chris Lawrence, Mika Javier, Robin Rivera, Q York. And you can get tickets sa website ko. It's jrsmusic.com, JAYRS music.com. Oo. Pero JR, meron kaming request ang Radyo Pilipino Amerika kasi meron kaming station ID na kung saan ang mga singer ang nagsasalita. Oo. Okay. Tapos pinapatugtog nila, parati namin pinapatugtog for 24 hours para madinig ng mga listeners namin. Ganito lang ang sasabihin simple. Oo. Hi, this is JR. And you're still listening to Radyo Pilipino Amerika. Promise, ha? Promise, ha? Yun ba? Oo. Hi, this is JR. And you're still listening to Radyo Pilipino Amerika. Promise, ha? Promise, ha? Ganun dapat. Yes. Kahit islang na ang dating. Sige, you ready? Yes, I'm ready. 1, 2, 3, Alright. action! What's up, everybody? You're listening to Raj. Sorry, one more time. I messed up. Okay? Okay. Cut. What's up, Okay, cut. Okay, one more. Action! What's up? Okay, I'm gonna go now. Okay. Alright, 1, 2, 3, go. What's up, everybody? It's me, JR, and you're listening to Radyo Pilipino Amerika. Promise, ha? Okay, ang galing naman. Wala akong masabi. Hindi. Take 3.
3 and then take 4. Oo, hindi bale. Mga ilang teleserye na bang nagawa mo, JR? Teleserye. Well, sa ABS wala pa ako nagagawa ng teleserye. Okay, have I? Wala pa. Sa GMA Ano meron. na pala? Ha? Sa GMA marami. Sa GMA ilang teleserye na ako. Parang 6. Parang 6. Sa ABS parang 2 pa lang ata. Pero mga ano lang, sa ABS is like fast rolls lang. Mga one-day shooting lang, mga ganito. Pero sino bang nauna sa inyong matutong magtagalog ni Chris Lawrence? Sino mas magaling sa inyong magtagalog ni Chris Lawrence? Syempre ako mas magaling magtagalog. Nung dumating si Chris Lawrence dito sa Pilipinas, ano siya no split yan, hindi mo rin magtagalog, puro English lang Puro English lang. I see. At least eto si Jackie Dayoha nag-hi, nagte-text siya. What's up, Ate Jackie? Are you listening? Yes, oo. Dito na, malapit na yung show natin, Ate Jackie. Make sure to get everyone to come watch the show para punong-puno tayo sa venue natin. Kaya nga, alam mo ba, ang hirap ni Jackie, talagang everyday, lumalabas yan talaga para at least ihatid ang mga tickets sa mga umu-order na sa concert ninyo dito sa San Diego. Pala si Ate Jackie, mahilig lumabas. Oo, lumalabas talaga yan para at least kasi maraming umu-order kaya ganun Nung unang araw, pagod na pagod yan. Selling like a hot cake. Wow! Oo. Galing ni Ate Jackie. Oo. Thank you, Ate Jackie. Yes. Ano bang bago mong songs ngayon na pinopromote mo, JR? Bagong songs ngayon, from the new album Elevated, we're promoting yung Parachute and Follow Me, and there's Tonight. Yun ang mga singles ko sa album And once again, you can download them on iTunes and Spotify. You can check it out. I'm sure if you like R&B music, you're gonna love my new album Elevated. It's gonna be great. So please download it on iTunes. Just search JAYR Elevated. You'll find it there. Merong nagde-request, may nag-text na sabi, kantahin mo daw yung kahit ilang lines lang yung Tagalog songs mo na popular. Okay. O baka pag kumanta na ako, wala na pupunta sa show. Hindi, bibitinin natin sila, 2 linya lang, di ba? Sige. At saka iba yung nakikita ka na in person na kumakanta kaysa yung sa radyo lang nadidinig, di ba? Pasasabikin lang natin sila, JR. Sige, ito yung song ko na Bakit Pa Ba? Bakit pa ba nagawa nasaktan ko ng isang tulad mo na labis na nagmamahal? Hindi napansin na walang katulad ng pag-ibig sa akin. Ako sana muli ay tatawarin. Ang galing ni JR. Thank you. Talaga naman. Sabi nga nung isang listeners dito, nakakalaglag panty daw ang boses. Lalo pa pag nakita nyo na si JR. Ha? Bilis mag-text ng listener. Ang bilis nga mag-text. Ano pa kaya kung makita nyo si JR habang kumakanta ng ganyan, di ba? JR, kakantayin mo ba yan? Yes, sa concert for sure. Laging kinakanta ko yung Bakit Pa Ba. Laging request lahat ng mga shows ko. Nako, tayak na maraming maghihiyawal niya na girls para makita si JR. Diba, JR? Pero JR, nag-gym ka pa rin, tuloy ka pa rin sa pag-gym, ano? Actually, ngayon, hindi. Pumayat ako kasi I've been sick. I have slip disc and kidney stones, so I'm on a diet now. Hindi ako magagalaw,
and I can't eat my regular food anymore. Dapat may diet na ako. So ngayon, I can't really work out kasi itong slip disc ko, I have to recover from it first before going to physical therapy, into working out and stuff. So yun, medyo nahirapan nga ako kasi hindi ako makalakad na mabilis. Dapat very slow lang ang lakad ko, ganito. So I'm in the middle of recovering. Hopefully by the show in San Diego, okay na ako. Aba, sana nga para at least kasi baka nambahin ka ng mga ano mo rito, ng mga fans mo. Di ba? JR. Yes. So, paghahandaan ng JR yan. Okay, JR, invitein mo na yung mga listeners natin again, yung mga concert mo na mangyayari dito sa Amerika. Everybody, everyone listening, maraming salamat for listening and staying tuned in. I hope to see you sa June 17th sa San Diego in Chula Vista, Rancho Del Rey. We're going to be there for our concert tour. It's the first show of the concert tour in US. The original music only, with me, JR, Chris Lawrence, Mika Javier, Robin Rivera, Q York, Miss Jing, DJ Poblete, and you can get tickets at my website. It's jrsmusic.com, JAYRSmusic.com, and you can get tickets for our show in LA, in San Diego, in Las Vegas, in New York, or in San Francisco. So wherever you're close by and you want to see, just choose which show, and we'll see you at the venues. And we hope to meet you and take pictures with you, and we hope you enjoy. We really want to see everyone, so make sure to bring all your family and all your friends. So para masaya tayo dun sa show, di ba? Magandang energy pag maraming tao eh. Yes, oo. Kaya abangan po natin ang concert ni JR at saka ni Chris Lawrence on June 17. Yes. Diyan sa San Diego, sa Rancho Del Rey Middle School. Okay? That's right. Yes, thank you very much, JR. Okay. Thank you so See much. you in the Ogie. concert, Thank you, everybody, Radyo Filipino America, thank you so much for listening and staying tuned. Okay, bye-bye, JR. See you in the concert. Okay, bye-bye. I'll see you soon. Yes, see you soon. Bye-bye. Yes, yun na po si JR na nakausap na natin. Alam nyo, kanina ko pag gusto mag-CR, hindi ako makaalis-alis dito. Ewan ko, bakit na gusto ko na naman mag-CR? Ano ba itong naiinom ko? Teka nga, iinom nga ako ng kape. Teka nga, inom muna ako ng kape. Pampainit ng sikmura. Ay, nako. Talagang hindi ko na mapigilan talaga habang kausap ko si JR. Pero hindi ako na gusto ko lang maglabas lang ng pero hindi naman Kaya wag yung kalilimutan ho yung yung show ni JR. Pero bago yan, meron pa tayong schedule na i-interviewin isang aktor naman, si Romano Vasquez. Abangan po natin yan. Oo. Pero bago tayo pumunta kay Romano Vasquez, magpapatugtog muna tayo. Okay. Ito muna para sa OPM Hitman. Bakinggan po na natin to habang lang po ako. Nakailang interview na ba ako? Parang iba na kasi ngayon ng di ba nag-iisa na ako, hindi kagaya noon, ang dami kong co-host, di ba? Na bago ng lahat. Nag-iisa ako ngayon dito, iniwan po ako. Nila Jackie, nila Joseph, nila Merlina, ayan, nag-iisa na ako ngayon dito. Mahirap din pala yung nag-iisa dahil talagang wala nang alisan to. Talagang one-on-one interview talaga ang nangyari. Okay, magpatugtog muna ho tayo. Para po sa inyong lahat to. Tadang.
Mahina siya. Ito. Gusto na kumain ng balot sa malamig na gulaman at sago. Manggang hilaw na may kasamang bagoong, galunggong na may iniyaw na talong. Palaging nang kumakain ng french fries sa McDo. Meron ng Jollibee, wala naman ako sa bayan ko. Simbang gabi at puto bumbong, lechon at kakanin tuwing piyesta ng puong. Noche Buena at reunion tuwing Pasko, meron nga dito di naman kami kumpleto. Ang daming Starbucks, wala naman kapeng barako. At pandesal at bibingka ang hanap ko. Kailan kaya, Diyos ko, miss ko na ang Pilipinas ko. Bayan na sinilangan ko, nananabig ang puso ko. Nasa akin ang lahat, ginhawa at karangyaan. Ngunit dayuhan pa rin ako, malayo sa Pilipinas ko. I'm going home. Uwi na ko. Well, I'm going home. Uwi na ko. Miss ko na kumain ng balot sa malamig na gulaman at sago. Hanggang hilaw na may kasamang bagoong, galunggong na may iniyaw na talong. Simbang gabi at puto bumbong, lechon at kakanin tuwing piyesta ng puong. Noche Buena at reunion tuwing Pasko, meron nga dito di naman kami kumpleto. Kailan kaya, Diyos ko, miss ko na ang Pilipinas ko. Bayan na sinilangan ko, nananabig ang puso ko. Nasa akin ang lahat, ginhawa at karangyaan. Ngunit dayuhan pa rin ako, malayo sa Pilipinas ko. I'm going home. Uwi na ko. Yeah, I'm going home. Uwi na ko. Gusto nang kumain ng balot sa malamig na gulaman at sago. Margang hilaw na may kasamang bagoong, galunggong na may iniyaw na talong. Simbang gabi at puto bumbong, lechon at kakanin tuwing piyesta ng puong. Noche Buena at reunion tuwing Pasko, meron na dito di naman kami kumpleto. Bawat eksena'y tunay noong pananabikan. Ay, pag-ibig, magkakapalik.
Showbiz Watcher Radio Show. Kailangan patayin muna natin ang ano natin. Kaya ba hindi pa natin player. Okay. Ano yung muna natin? Stop muna natin. Okay, in-stop muna natin yung ano natin, player natin. Ay, nako, nakaraos din ako. By the way, ang oras po natin is 11:41 p.m. Dito ho, live niyo kaming nadidinig dito sa Radyo Pilipino Amerika. Naka-remote telecast po tayo. Remote broadcast from Seattle, Washington. Po, ang ano natin, ang mother studio natin, nandyan ho talaga sa National City, sa San Diego. Pero pareho lang ng oras, 11:42 p.m. din sa kanila ngayon. Okay? Ang dami-dami nagla-like ngayon sa ano natin, sa... Teka, may ano pa? Sa Facebook natin ngayon, andyan si si Marilyn Olivero, si Brenda Mage nandyan din, si Tasel Buenaventura, si Romy Gagarin, si Tito Romy Gagarin, at saka si Tita Elma Gagarin, nakikinig po. Nasa Hawaii sila ngayon. Hello po. White Pao, Hawaii. Pati na rin sila Erna, at saka si Oyet. So, happy listening po, Tito Romy and Tita Elma Gagarin. Diyan sa White Pao, sa Hawaii. Ano kaya itsura ng White Pao? Nandyan sila pare-pareho. At least, mainit kaya ron, malamig kaya. Dito malamig sa Seattle. Sobrang lamig dito sa Seattle. Grabe. Hindi na yata nagbago ng klima rito. Kaninang umaga, malamig. Hanggang sa matapos ang gabi, malamig pa rin. Walang katapusan, damig. Ewan ko na kung ano ngayon ang weather dyan sa San Diego, California. Usually, San Diego, LA, pareho yan eh. Kakapareho ng weather yan eh. Sino pa ba yung mga nag-like sa atin dito? At least nauna na kausap na natin si JR na magkakaroon ng concert sa June 17. Okay? Meron na ho tayong tinatawagan ngayon. Ito, may tinatawagan pa tayo. Isang aktor na i-aanihin natin, i-interviewin natin. Sana malakas to. Kaya lang biglang tumawag si JR. Dapat ito munang aktor nito ang kakausapin ko eh. Kaya lang biglang tumawag si JR. Kaya naudlot. Saan kaya? Sumasagot pa kaya si Romano Vasquez? Hello, Romano Vasquez. Tinatawagan ka namin. Tama kaya yung binigay sa akin na telepono ni Romano? Ito pa rin naman ang Ito si Romano, umaano talaga. Malaki na ang kinikita nito si Romano Vasquez. Grabe. Kaya gusto ko rin siya makausap dahil para malaman natin kung ano-ano na yung mga nagbago sa kanya. Lalo pa, ang tagal-tagal na niya sa showbiz, biglang nagbago ang kanyang, ang estado sa buhay. At saka meron pa yata siyang nabiling, Mustang na bago. Nakita ko rin sa Facebook niya. Saan na kaya yun? Teka lang ho at chinecheck ko kung nasaan na si Romano Vasquez. Bakit ganito? Baka
Mukhang tinanggal na ako ni Romano. Baka akala niya, inisnab ko na naman. Ano kaya? Ito. Subukan natin to. Imposibleng, ito. Oo, very successful tong si Romano. Biro nyo, dati talagang walang-wala siya. Ngayon, kita nyo naman na naka-display ang kanyang bagong sasakyan. Teka, hello, Romano. Time for radio interview. Inaanohan ko, binibigyan ko na siya ng message. We are calling you, Romano. Ewan ko lang, kasi sinabi kong time is, ano ba sinabi kong time kay Romano? Sabi ko sa kanya, 2 o'clock yata. 1:15. Grabe. 1:15 pala Anong oras na sa Pilipinas ngayon? Mag-aalas 3. Dito po is 11:47 p.m. Sa Pilipinas naman is 2:47 p.m. hapon na. Bigla kasing nagpasukan yung biglang pumasok si JR Dapat unahin ko muna si Romano Vasquez mismo tumawag na si JR. Kaya hindi ko na napigilan. Dapat talaga siya yung panghuling-huli kong i-interviewin Talagang on time. Talagang nung sinabi kong alas 2 talagang alas 2. Kasi nga ako, nagkaroon tayo ng mga ilang delay bago tayo nakapag-umpisa rito sa Showbiz Watcher Radio Show. Kaya medyo na-delay tayo, kaya na-late tayo ng konti ng pagpasok. Anyway, tawagan pa rin natin si Romano Vasquez. Hello, Romano. Naka-online na yata si Romano. Tinatawagan ho natin si Romano Vasquez. Hello, Romano Vasquez. Tinatawagan po natin siya. Ayan. Hello, Romano. Live na live ka ngayon dito sa Radyo Pilipino America. Ha? Ano, Romano? Nagda-drive ka? Driving call later. Okay, yes. Sige, Romano. We'll call later. Sige, Romano. Nako, mukhang nagagalit yata si Romano. Mukhang pinagalitan yata ako ni Romano. Sa bagay, pag nagda-drive siya, syempre, mahirap yung nagda-drive habang nagbabasa ng o nagbubukas ng telepono, di ba? So, ako naman may kasalanan kasi ang sabi ko sa kanya, ang time na tatawagan ko siya is 1:15 p.m. Saturday sa Pilipinas. Anong oras na ngayon sa Pilipinas? 2:49 p.m. Late na. Ay, nako. Yes, talagang ganun yata ang buhay. Oo. Tawagan nga natin itong si Jackie Dayo. Total, habang wala pa naman si Romano Vasquez, tawagan muna natin itong si Jackie Dayo. Meron pa siyang tawagan nga natin. Ang daming inaano ni Jackie. The wireless customer you are... Hindi nakapagbayad si Jackie Dayo, ha? Ano ba ito? Hindi nakapagbayad. Ano ba yan? Teka nga. Teka, sa Facebook natin siya tawagan. Teka, yes. Wala yata siyang ang mahihirapan yata tayong makontak siya. Kung mahihirapan tayo kumontak, hindi bale. Yes. So, ang oras
oras po natin is 11:50 PM. Nako, ano kayang oras matatapos to si Romano mag-drive? Mukhang aabutan siya. Ay, by the way pala, sa Monday naman pala, ang magiging guest po natin, yung nakita nyo yung kaaway ho ni Baron Geisler, yun. Di ba magsasalpukan sila? Si Baron naman, ang dami niyang sinasabi sa, na may bibigwasan siya, sa Facebook niya, na pinaghahandaan na niya lahat. Kasi nakita niyo kung paano nabugbog si Baron, di ba? Ngayon, naghahanda na siya ngayon. Ito naman, yung isang parang PIL-AM to na yun ang nakaaway niya na parang naisahan si Baron kasi nga nabugbog. Puro, kumbaga, yung pagiging bad boy ni Baron may nakatapat. Bad boy din to, kumbaga. Pero malalaman natin kasi parang may mangyayaring event o parang WWE, parang parang wrestling mania, parang gano'n na mangyayari. Magsusuntukan ng dalawang ito, magbibigwasan, parang sa arena. Kaya nga tinatanong ng iba kung may nabibiling ticket para at least makabili naman sila ng ticket. Yun ang sabi ha. Kaya yun po ang magiging guest natin, sila Baron at saka yung kaaway niya. Pero definitely, hindi ho natin pagsasabayin yung dalawang yan. Oo, mahirap niyan. Baka magkasuntukan sila sa sa telepono. Madamay pa tayo. Oo. Kumbaga sabi nga nila lalaki sa lalaki ang labanan dito Matinang matibay, di ba? Hindi yung puro dadalang kasi sinasabi nila itong si Baron, puro lang to puro ingay lang to, bunganga lang to matapang lang to, lakas ng boses pero nabugbog naman. So, sisigaw pa ito ng, oy! Ganun. Pero, lasing kasi si Baron kaya nabugbog ng gusto Diba? Kung napanood nyo yung video na kumalat sa Facebook, diba? Nakikipagkamay si Baron Geisler, yung PIL-AM na kakamay sa kanya, hindi kamay ang ginawa bunta lang inabot niya, sinapok-sapok siya sa ulo. Buti nilang may nakaawat sa kanila. Hindi nakapalag si Baron Geisler. Talagang napuruhan siya sa ulo, nasuntok siya sa ulo Kaya nga sabi niya, ang sakit ng ulo ko. At saka mukhang, hindi ko alam pero mukhang lasing si Baron. Mukhang hindi siya makagalaw ng gusto. Pero this time, kung makikita nyo, yung pinost natin sa Facebook, naghahanda na si Baron sa isang mahigpit na labanan. Abangan po natin yan. Diba? Kung ano may labanan niya, kung talagang nagpaturo na yata ng gusto itong si Baron para sa labanan nila ng isang PIL-AM. Oo, abangan na lang po yun kung sino yung PIL-AM na yun na makakalaban niya. Oo. And then after yata ng labanan nila, magkikiss na sila Kiss and make up. Yun yata. Labanan muna pero sports. Kumbaga, pag naglaban na sila, kung sino man ang manalo, magbabati na rin sila. Pero sumikat yung yung pinatulan ni Baron o yung pinapatulan ni Baron hanggang sa ngayon. Dahil kung makikita nyo yung Facebook ni Baron, grabe ang mga sinasabi niya. May paghahanda. Meron pa nga akong nilagay dyan sa Facebook yung putol yung ulo, di ba? Tinaga niya. Kumbaga parang galit na galit talaga si Baron dun sa kaaway niya. Na parang ang dating parang pati ulo, tatanggalan niya ng ulo sa galit niya o kahihiyan dahil nabugbog siya. Nako. Ay, nako, mahirap talaga kapag nakakainom yung mga away-away na ganyan. Ay, nako. Okay, ang oras po natin is 11:55 PM. Mukhang masyado ng gabi. Mukhang inaantok na rin ako.
at kailangan na natin magpahinga. Ay nako, si Romano siguro pag tumawag yan siguro iaano ko na lang, i-record ko na lang. Pero bago yan, bigyan pa rin natin siya ng chance kasi nga nagkamali ako Ang nangyari kasi, late na ako nagsimula. At pumasok nakailan tayo ng interview. Una, si Miss Bell. Sumunod, pumasok pa si Kuya Eddie. Kaya ayun, ubos na naman ang oras natin doon. Tapos, pumasok din si Miss Dita Siamani. So, tatlo yung pumasok. Kaya yung oras ni Romano Vasquez na iba. Yung 1:15, doon pa lang tayo nagsisimula. 1:15. Sisimula pa lang tayo noon. Tapos biglang tumawag naman to si ay nako. Okay, we have only 4 minutes more at syempre malamig pa rin dito sa chapel. Magpatugtog muna tayo. Ano bang pwede natin patugtugin dito? Ito muna kaya ang teka nga, baka may makuha tayong magandang patugtugin dito. Baka maulit na naman. Nasaan na ba yun? Teka lang po. Ay nako, talagang ito na lang siguro. You're still listening dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Ito po si Oji Cruz sa Showbiz Watcher Radio Show. Sa iyong mga mata ay nakikita ko ang lungkot na dala-dala ng puso at damdamin mo. Mamumukhang tanga, hahabol sa kanya. Kayong batid ng puso mo na siya ay mayroon ng iba. Alam mo bang ako'y naghihintay pa rin sa'yo? Baliw pa rin ang hanap ay pag-ibig mo. Bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso ay laging kaibigan? Heto naman ako, hindi nagbabago hanggang ngayon, naghihintay pa rin sa'yo. Sa iyong mga mata ay nakikita ko ang lungkot na dala-dala ng puso at ang dami mo. Mamumukhang tanga, hahabol sa kanya. Ngayong batid ng puso mo na siya ay mayroon ng iba. Alam mo bang ako'y naghihintay pa rin sa'yo? Baliw pa rin ang hanap ay pag-ibig mo. Bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso mo ay laging kaibigan? Heto naman ako, hindi nagbabago hanggang ngayon, naghihintay
Yes, nakikinig pa rin kayo dito sa Radyo Pilipino Amerika by a Showbiz Watcher. Yes. Ang oras po natin is 12:02 AM na ho. Batiin pa rin natin yung mga nakikinig sa atin. Medyo madilim na ang gabi dito sa Amerika. Oo, nandiyan pa rin sa Pinoy Entertainment Newsmakers. Sino ba yung sa Pinoy? Sino ba yung mga nag-like? Ba't napunta ko rito? Marami nag-aaway na naman sa Pinoy Entertainment Newsmaker. Teka. Ano ba to? Okay, ang mga nakikinig po sa atin is si Tasel Benaventura, si Tito Romy Gagarin, si Celia Sabino Abuel, Esperanza Telma Cornejo Paumboy, si Luigi Lois Clark, si Renena Visteros, Maria Lala Johnson, Tasel F. Benaventura, Bobby Valencia Ricario, Raquel Alacapa, Cynthia Del Rosario. Ulitin natin to, si Raquel Alacapa. Maraming salamat po sa mga nag-like sa amin sa Facebook, pati na rin sa Radyo Pilipino Amerika. Parang, teka nga, mababa ang boses ko. Ba't kaya? Kailangan ko kaya ng vitamin C. Inom muna ako ng kape. Teka lang ho, inom ako ng kape. Ang init-init ng kape. Grabe. Kasi ho, malamig dito ngayon. Madilim na ang paligid at nakikita ko rito. Okay? So, nasaan ba yung ano pa? Anong oras na? 12:04 na, 3:04 na ngayon sa Pilipinas. Okay, ano ba to? Mababa talagang boses ko. Parang nawala yung boses ko. Hindi kaya ako magkaroon ng ano neto. Si Eddie Orsi na yan, Lucita Sarabia, si Vanessa, si Janet Espenida, si Harold Montano. Nako, Harold, siguro interview na lang kita next Monday na lang. Ayoko na kasi gabi na. Masyado ng rito, pagod. Napagod ako nag-iisa. Hindi kagaya noon, may dalawa akong kasama, diba? Kaya medyo hindi ako pagod. Si Martin Gumapelix, maraming salamat po sa mga nakinig. Thank you very much po. At hindi kayo nagsasawang makinig dito sa Radyo Pilipino Amerika. Mukhang si Romano Vasquez, mukhang schedule na lang kaya natin. Romano, total nagda-drive ka pa rin naman ngayon hanggang ngayon. Kaya lang parang sinigawan yata ako ni Romano. Hindi, talaga yun ganun talaga ugali nun. Kasi nagda-drive, di ba? Taranta yun nataranta. Lalo na kung wala kang gamit na Bluetooth. Kaya mahirap-hirap, lalo na kung nasa freeway o kaya nasa EDSA ka, mabilisan yun, mahirap yun. Okay, maraming salamat po sa mga nakinig sa atin sa ating Friday edition ng Showbiz Watcher Radio Show hanggang on Monday po. And also, bago tayo magtapos, batiin po natin ng Philippine Independence Day celebration po. So, nako, yung kay attorney, meron ding Philippine Independence Day, Sunday naman. Hindi ko na natawagan si attorney Pamintuan, si Edward. Oo, hindi bale, sa susunod na lang ulit next year. Talagang na rin po mababa na yung boses ko.
kailangan na nating magpahinga. So, again, maraming salamat po sa mga nakinig kanina hanggang sa oras nito. Hindi niyo po ako pinabayaan, nakikinig pa rin kayo. Tuloy-tuloy pa rin. At least maganda yun, may nakikinig sa iyo. Ang mahirap. Ay, oo nga pala. Meron palang sa atin, nag-text. Ngayon ko lang nabuksan tong cellphone ko. Si Miss Biolin Luis ng Radyo Pilipino Amerika, nakikinig daw siya. Si Ate Flor Biloria. Hello Ate Flor Biloria, Miss Bioli Luis, mga DJ natin yan sa Radyo Pilipino Amerika. I'm very sorry, ngayon ko na nabuksan tong telepono ko. Hindi ko na napuna kasi nga marami pumapasok. Hanggang sa susunod po ulit, magkita-kita po tayo. Siyempre, saan pa tayo magkikita? Siyempre dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Maraming salamat po. Bye na po. And happy weekend. Bye-bye. Bye na po. Bye-bye na po. Hindi ko ay superstar, kaso ay aakyatin. Hirap ay di pansin, autograph ay hihingin. Itatami ang ngilibig, ganyan kaming movie fans kaming alalay. Hanggang makipag-away, alalay sa gabit araw. Buhay namin ay ganyan, movie fans, matyagang hinihintay. One and only superstar, huwag kayong magtatawa, huwag magtaka. Tayo'y di naiiba, pangarap natin iisa. Ang mawaglit, ang pait ng buhay at pag-ibig. Kahit saglit, yakapin ang lahat.